Ang kwento natin ngayon ay tumatalakay sa isang napakasakit na trahedya ng isang batang flight attendant na ang buhay na puno ng pangarap at pag-asa ay bigla na lang nawala, hindi sa kamay ng isang estranghero, kundi ng isang taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Isang buhay na tila perpekto sa simula, pero unti-unting nauwi sa isang bangungot na di malilimutan. Tahimik lang ang lahat noong gabing yon, araw ng linggo, December 8, 2013. Sa loob ng Kwan Huan Apartment Complex sa Hong Kong, walang kumakalaw. Yung klase ng katahimikan na parang may mali. Yung tahimik na tila may pulong na may hindi tama. Gising pa si Chan Manching sa kama. Pagod na pagod ang kanyang katawan, pero ang isipan niya gising na gising. Ilang minuto lang ang nakalipas nang makatanggap siya ng tawag na labis niyang ikinabahala. Ang tumawag ay isang opisyal mula sa pinagtatrabahuan ng kanyang ate, isang senior officer mula sa airline kung saan nagtatrabaho si Chan Manye, na kilala rin bilang abi sa pamilya bilang flight attendant. Itinanong nito kung may balita ba raw sila kay Abi. 4 na araw na raw itong hindi nagpapakita o sumasagot sa opisina. Parang kidlata ang tama noon kay Manching. Na-realize niyang ilang araw na rin pala niyang hindi nakikita ang kapatid. Pero inaakala niyang naka-duty lang ito o kaya ay nasa biyahe para sa trabaho. Nagpatuloy ang senior officer sa pagpaliwanag. Noong December 4, bandang 3:00 ng hapon, tumawag si Abi para magpaalam dahil may sakit daw ito. Pero may mali raw sa tawag na yon. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangang magpaalam ang crew hindi bababa sa 2 oras bago ang kanyang shift. Tumawag lang si Abi 1.5 oras bago ang kanyang shift, kaya nagkaproblema ang airline sa paghahanap ng kapalit. Hindi ito karaniwan kay Abi. Kilala siya bilang profesional at laging nasa oras. Nag-aalala ang kumpanya at ngayon pati na rin ang kanyang pamilya. Dahil sa matinding kaba, tinawagan ni Manching ang cellphone ni Abi. Walang sumagot. Tinext at tinawagan niya rin ang nobyo nito, pero wala ring sagot. Bandang 2:00 ng madaling araw, may biglang pumasok sa kanyang isip. Lagi kasing dala ni Abi ang kanyang work suitcase. Kung nasa bahay pa ang maleta, baka hindi ito umalis ng bahay nung araw na yon. Tahimik siyang nagsimulang maghalungkat sa kanilang kwarto. Magkakasama silang magkapatid sa iisang kwarto, lalo na't nasa abroad ang isa nilang kapatid para mag-aral. Pero imbis na mapanatag, may nakita siyang napatindig ng kanyang balahibo. Wala ang suitcase ni Abi, wala rin ang handbag. Mga gamit na hindi nito kailanman iniiwan tuwing umaalis. Pero ang kama ay maayos na maayos. Masyadong maayos, parang may tinatakpan. Nangangatog ang kamay ni Manching. Nang dahan-dahang itinaas ang kumot, napasinghap siya sa nakita. Nasa ilalim ang uniforme ni Abi, isang pares ng takong at ang handbag nito. Mga bagay na hinding-hindi iniiwan ni Abi sa kama, lalo na't kasama pa ang sapatos. Parang kinoryente siya sa takot, may mali talaga. Dahil sa matinding takot, ginising niya ang kanyang mga magulang. Napalot ng kaba ang buong bahay, habang isa-isa nilang sinuyod ang mga silid, umaasang may makakita ng clue. Hanggang sa may sumigaw mula sa kwarto. Binuksan ng ama nila ang cabinet at sumigaw, "Nandito." Boses yun ng kanyang ama nang binuksan nito ang cabinet mula sa kwarto. Dali-daling lumapit si Manching sa pintuan, pero nang nakita niya ang laman ng cabinet, nanlambot ang tuhod niya at napaluhod. Nasa loob si Abi, isiniksik ng patiwarik. Nakalitaw ang 2 maputla at matigas na binti. Kumapal ang hangin sa loob ng kwarto. Sumingaw ang mabahong amoy mula sa loob ng cabinet, kasama ang matapang na amoy ng mothballs at camphor. Nakatulala ang kanyang ama, tila nawalan ng kaluluwa at naaalala na ilang araw na niyang naaamoy ang kakaiba sa silid. Pero inakala lang na nakasara ang bintana. Hindi niya alam na may bangkay na pala silang kasama sa bahay. Biglang naging alerto si Manching. Sinabihan ng mga magulang na huwag gagalawin ng anuman. Alam niyang isa nitong crime scene, kaya't agad siyang tumawag ng mga pulis. Bandang 2:30 ng madaling araw, dumating ang mga otoridad sa apartment complex at agad na isinecure ang lugar at ang kanilang nadiskubre lubos na nakakagulat. Nakabaluktot ng patiwarik sa loob ng cabinet ang katawan ni Abi. Nakasuot pa ng uniforme, baliktad ang posisyon, paa sa itaas, ulo sa ibaba. Mahigpit na nakapulupot ang scarf sa kanyang liig at 4 na araw na siyang walang buhay sa loob ng cabinet. Dahil taglamig noon at dahil na rin sa selyado ang cabinet at amoy ng camphor, mabagal ang pag-decompose ng kanyang katawan kaya hindi agad na amoy. Sa loob ng ilang araw, wala silang kaalam-alam
Kasama lang pala nila sa loob ng bahay ang wala ng buhay na katawan ni Abby. Ang pagkakadiskubre ng kanyang bangkay ay hindi lang nagpabagsak sa katahimikan ng pamilya. Ito rin ay nagsimula ng isang masalimuot na investigasyon. Lumabas ang resulta ng autopsy at ang mga detalye ay nakakakilabot. Bagamat walang palatandaan ng sexual na pag-aabuso, kitang-kita sa katawan ni Abby na matindi ang pisikal na pakikipaglaban niya bago siya bawian ng buhay. Mayroon siyang mga pasa sa kanyang ulo at mga kamay at may bahid ng dugo na tumulo mula sa kanyang ilong. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang mga galos at gasgas sa kanyang leeg. Ipinapakita nitong siya ay sinakal gamit ang 2 kamay at isang scarf na posibleng bahagi ng kanyang uniform. Ayon sa forensic report, pinawian ng buhay si Abby sa pamamagitan ng asphyxiation o pagkakapos ng hininga. At ang araw ng kanyang pagkawala, yun ang araw na tumawag siya sa opisina para mag-sick leave, December 4th. Mas lalo lang kinilabutan ang mga investigador nang makita nila ang ginawang pagtatakip ng salarin. Nawawala ang cellphone at bank card ni Abby at ang SIM card ng telepono tinanggal. Parang sinadya para hindi ito matawagan o makatanggap man lang ng mga mensahe. Sinuri ng mga pulis ang huling tawag ni Abby, yun ang sick leave request sa kanyang airline. Nang binuksan ng mga investigador ang recording kay Mr. Chan, kinumpirma niya na boses nga yun ng kanyang anak. Pero may kakaiba, iba raw ang tono. Hindi ito ang karaniwang palaban at masigalang boses ni Abby. Parang may kapa, tila may takot na pilit niyang tinatago. Maging si Manching ay napansin ito. Animoy hindi ang confident at malinaw magsalitang ate ang naririnig niya. Naniniwala silang napilitan si Abby na tumawag, hindi talaga yun kusa. Upang palalimin ang investigasyon, sinuri ng mga otoridad ang kanyang mga transaksyon sa bangko. Walang withdrawal, walang pagbili, kahit isang sintimo, kahit pagkatapos ng kanyang pagkawala. Ito ay nagpatibay sa hinala ng mga pulis na ang kumuha ng kanyang mga gamit ay may layuning linlangin ng investigasyon o kaya'y mas malalim na motibo. Ang pagkakakilala ng pamilya kay Abby ay malayong malayo sa marahas na katapusan ng kanyang buhay. Bata pa lang siya ay responsable na. Siya ang nagdadala sa mga kapatid niya sa library tuwing tapos na ang klase at naghihintay sa mga magulang nilang umuwi mula sa trabaho. Bukod sa talino at sipag, mapagbigay din si Abby. Kahit mula sa isang simpleng pamilya, nakapasok siya sa prestigyosong Chinese University of Hong Kong. Noong tumating ang kanyang acceptance letter, nagsalo-salo lang sila ng simpleng hapunan. Pero ibinigay pa rin ni Abby ang halos lahat ng pagkain niya para sa kanyang mga kapatid. Habang nasa kolehiyo, nagtrabaho siya sa isang cafe. Lahat ng kinikita niya, ipinapadala sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Para sa pamilya, si Abby ang pinakamaasahang anak. Para sa mga kaibigan at mga kapitbahay, hinahangaan siya sa kanyang talino, kabaitan at kasipagan. Habang binubuo ng mga investigador ang timeline ng kanyang mga huling oras, lalong naging kahina-hinala ang lahat. Ayon sa tala, mag-isa si Abby sa bahay noong hapon ng December 4th. Karaniwang umuwi ang kanyang mga magulang bandang alas 7 ng umaga. At si Manching naman ay kadalasang hating gabi na dahil sa trabaho sa bar. Ibig sabihin, planado ang lahat. Alam ng salarin kung kailan walang tao sa bahay. Alam niya ang galaw ng pamilya. Ibig sabihin, kilala nila ang isa't isa. 5 araw pagkatapos ng krimen, Disyembre 9, may nadiskubre ang kanyang mga magulang. Ang maletang karaniwang dala ni Abby sa trabaho na hindi niya kailanman iniiwan ay nakita nilang nakatago sa ibabaw ng aparator. Parang may gustong palabasing kwento ang salarin na umalis lang si Abby papuntang trabaho kahit hindi totoo. Ang silid, walang senyalis ng sapilitang pagpasok. Maayos ang kama, walang sirang lock, walang basag na bintana. Napaisip ang pulisya, baka pinapasok ni Abby ang taong yun, baka kilala niya at pinagkakatiwalaan. Bumaling ngayon ang mga investigador sa huli nitong mga nakarelasyon. Sa kanilang pagsisiyasat, nalaman nilang kamakailan lang ay may bagong lalaki sa buhay ni Abby. Isang lalaking nagngangalang Kyung, 30 years old. Isang business executive mula sa Tianjin. Nakakilala raw sila sa isang cruise trip mahigit 1 buwan lang bago ang insidente. Nagbiro-biro lang si Kyung na fascinate kay Abby bilang flight attendant. Makalipas ng ilang araw, nagkaroon ng flight si Abby papuntang Beijing at inimbitahan niya si Kyung. Mula noon, naging mabilis ang kanilang relasyon. Disyembre 2, opisyal na silang magkasintahan. Masaya si Abby. Sa social media, tinatawag pa niya si Kyung bilang kanyang anghel. Nang hindi na makontak ng mga pulis si Kyung,
Naging pangunahing suspect siya. Pero bago pa man siya matrace, kusang loob siyang sumuko sa pulisya. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa nangyari kay Abby. Ayon sa kanya, huli raw silang nagkita noong December 1. Nagte-text pa raw sila at sa mismong araw ng krimen, nagpadala pa raw si Abby ng larawan nito at tinanong kung bagay ba sa kanya ang suot. Bandang 11:30 ng gabi, nagpadala ng mensahe si Kyung. Nagtatanong kung nakauwi na si Abby, pero hindi na raw ito sumagot. Mula noon, lahat ng mensahe at tawag niya ay wala ng tugon. Kahit na nakipagtulungan si Kyung, hindi pa rin lubusang kumbinsido ang pulisya. Kung hindi siya ang salarin, sino? Isang taong kilala si Abby, isang pinagkakatiwalaan niya, at isang taong siguradong walang ebidensyang maiiwan. Sa simula, walang napansin si Kyung na kakaiba. Inakala niyang pagod lang o abala si Abby, gaya nga ng trabaho niyang flight attendant. Hindi niya pinansin ang katahimikan ng nobya noong gabing yon, hanggang sa huli na unawaan niya ang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa biglang pagkawala nito. Sa interogasyon, sinabi ni Kyung na ilang araw siyang nagcamping kasama ang kanyang mga kaibigan sa bundok, sa lugar na walang cell service o wifi. Ganap siyang hiwalay sa mundo sa labas, kaya hindi niya alam ang nangyayari. Pagbalik niya sa lungsod, sinabi ng mga kaibigan ang nakagugulantang na balita. Wala na si Abby at hinahanap siya ng mga pulis. Nagulat, agad na pumunta si Kyung sa presinto para ipaliwanag ang sarili. Buong kooperasyon siyang sumagot sa mga tanong. Kitang-kita ang emosyon na nahihirapang harapin ang pagkawala ng kanyang nopya. Bagamat magkasintahan lang sila ng isang buwan, inilarawan ni Kyung si Abby bilang mainit, mabait at malapit sa pamilya. Mabilis ang pagsibol ng kanilang relasyon, na puno ng mga plano at pag-asa. Pero habang nagpapatuloy ang investigasyon, napatunayan ang alibay ni Kyung. Wala siya sa Hong Kong noong araw ng insidente. Siya ay nasa Shenzhen. Walang motibo, walang koneksyon sa crime scene o walang sigalot. Formal siyang inalis na sa listahan ng mga suspect ng mga pulis. Kaya iniisip ng mga investigador, kung hindi si Kyung ang salarin, sino nga pa? Nahihirapan ng mga investigador. Walang kilalang kaaway si Abby. Sa katunayan, gusto siya ng lahat. Maganda ang relasyon niya sa mga katrabaho, mabait sa mga kapitbahay at may matibay na pamilya. Walang dahilan para saktan siya. Mahigpit ang seguridad sa kanilang apartment. May CCTV sa bawat pasukan. Mahirap makalusot nang hindi mapapansin. Pero nang review ang footage noong December 4th, bandang 1:50 ng hapon may napansin silang kakaiba. May pumasok na lalaki sa gusali. Hindi siya mukhang nawawala. Para bang pamilyar siya sa lugar, sobrang pamilyar. Nakuhanan siya ng CCTV. Nagpapalakad-lakad sa harap ng pinto ni na Abby. Parang naghihintay ng oras. Mga 40 minutes ang lumipas. Lumabas si Abby. Nakasuot ng Cathay Pacific uniform, hawak ang kanyang maleta palabas ng apartment. Mukhang papunta na talaga sa trabaho. Dito naganap ang insidente. Biglang lumundag ang lalaki. Hinawakan ng balikat ni Abby at itinulak siya pabalik sa loob. Saka isinara ng malakas ang pinto. 10 minuto ang lumipas, bandang 3:00 ng hapon. Tumawag si Abby sa trabaho para mag-sick leave. Iba ang tono ng kanyang boses. Nanginginig, kinakabahan. Hindi gaya ng karaniwang matatag niyang pananalita. 5:70 ng hapon. Lumabas ang parehong lalaki, mag-isa. At mula noon, hindi na muling nakita ng buhay si Abby. Nang ipakita ng mga pulis ang footage kay Manching, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Agad niyang nakilala ang lalaki. Siya nga si Mok Chon-yin, dating nobyo ni Abby. Isang pangalan mula sa nakaraan. 1 taon nang naghiwalay sina Abby at Chon-yin, pero hindi nabanggit ni Abby na nag-uusap pa sila. Nakuhanan siya ng CCTV sa araw ng insidente na nakakabahala. Agad na binago ng mga investigador ang target ng investigasyon. Si Mok Chon-yin, edad 26, mula sa mayamang pamilya. May-ari ang kanyang ama ng negosyo sa logistics na nag-ooperate sa pagitan ng mainland China at Hong Kong. Lumaki siya sa luho at parang kumpleto na ang lahat sa kanya. Pera, kalayaan, oportunidad. Noong 6 na taong gulang siya, lumipat siya sa Hong Kong kasama ang pamilya. Nag-aral siya sa St. John's Ambulance Academy. Kumuha ng basic first aid pero bagsak sa final exam. Labis ang epekto at unti-unti siyang nawala ng gana sa pag-aaral. Sinubukan pa siyang pasamahin sa pag-aaral sa abroad pero tumanggi si Chon-yin. Gusto raw niya ng independence. Gustong subukan ng buhay sa kanyang mismong paraan pero iba pala ang realidad.
Larga sa trabaho, finance, real estate, small businesses, pero walang tumakal. Noong araw ng pagkawala ni Abby, wala siyang trabaho at walang malinaw na direksyon sa buhay. Ayon sa kakilala, palalo raw si Chonyin. Pinagmamalaki raw niya ang tinatawag niyang romance successes at mahilig mag-display ng branded items. Tuwing kasama niya ang barkada, siya ang nagpapayad. Mukhang generous na mayaman. Ngunit kapag naubos ang pera, humihiram siya. May mga pagkakataong nawawala ng ilang araw dahil hindi makapagbayad. At pati sa investigasyon, may ugali siyang kontrolin ng relasyon. Mahilig din siya sa basketball. Bawat Huwebes, nagtitraining siya sa isang sentro. Parehong oras, hindi nawawala. Gawin niya yon. Ngunit ang pinaka nakakabahala, alam niya ang schedule ni Abby, kung kailan walang tao sa bahay, at eksaktong oras ng pag-alis niya. Kaya't hindi ito isang random na krimen, ito ay planado. Matapos ang interogasyon sa nobyo ni Abby, napatunayan ng mga pulis na wala si Kyung sa lugar ng krimen noong mga oras na yon. May mga ebidensya siyang ipinakita, tulad ng CCTV at flight records, kaya't pansamantalang inalis siya sa listahan ng mga sospek. At sa halip, bumalik ang investigasyon sa isang dating pangalan, ang dating nobyo ni Abby, si Chonyin. Ayon sa mga kaibigan ni Abby, matagal nang tapos ang relasyon nila ni Chonyin, pero may mga senyales na hindi pa ito tuluyang nakamove on. Nagsisend pa raw ito ng mga mensahe gamit ang ibang account at minsan pa nga ay nananakot. Hanggang sa isang araw, nagpost si Abby na kung may mangyari sa kanya, alam na nila kung sino ang may gawa. Sinuri ng mga pulis ang kanyang bank records sa mga araw bago at pagkatapos ng krimen. May attempt na gamitin ang ATM card ni Abby. 2 beses itong ipinasok pero parehong mali ang PIN. At nang tingnan ng CCTV sa mismong araw ng insidente, nakita nila si Chonyin. Nakatingin pa sa salamin, inaayos ang buhok bago nagtungo sa ATM. Bago pa man nahuli si Chonyin, may 3 tao siyang nakausap. 3 sa kanila, nagbigay ng impormasyon na lalong nagpalalim sa kaso. Una, isang kalaro sa basketball. Nagkita sila sa court kinabukasan ng krimen, pero hindi naglaro si Chonyin. Ayos na ayos ang pananamit, may suot pang salamin, at napansin ng kaibigan ang pula-pulang marka nito sa leeg. Nang tanungin kung saan nanggaling ang mga yon, natawa lang si Chonyin at sinabing malambing lang umano ang kanyang nopya. Pangalawa, ang dati niyang kaklase. Nagkita sila noong December 6 sa isang park. Nag-inuman, tahimik si Chonyin. Nang pabirong tanungin siya kung may kasalanan siya, tumahimik lang ito. Hanggang sa bigla siyang umamin na siya umano ang may kagagawan sa nangyari kay Abby. Bulong na sabi ni Chonyin. Nang tanungin kung bakit, nagkwento siya ng isang alaala noong bata pa siya. May laruan siyang console noon na gustong hiramin ng kanyang pinsan. Ayaw niyang ipahiram ito. At sa inis, itinapon niya na lang ito sa bintana. Sabi niya kung hindi na makukuha, walang dapat makinabang. Dito nabuo ang isip ng mga pulis, ang isang pattern, obsesyon, possessiveness, at entitlement. Sa loob ni Chonyin, si Abby ay pag-aari niya, at kung hindi na siya ang kasama nito, mas mabuting mawala na lang ito. Pagsapit ng September ng taong yon, tuluyan nang nasagad ang tensyon sa pagitan ni Abby at Chonyin. Muling humingi ng tulong pinansyal si Chonyin, pero matatag na tumanggi si Abby. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo, at dahil sa takot, tumawag si Abby sa mga pulis. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nagtungo sa hotel kung saan naroon ang dalawa. Naaresto si Chonyin sa mismong lugar dahil lumabag ito sa dating kondisyon ng kanyang piyansa. Ngunit ang parusa mabigat sa damdamin, pero magaan sa batas. Isang maliit na penalty lamang ang ipinataw. Doon na tuluyang tinuldukan ni Abby ang kanilang relasyon. Pinutol niya ang anumang koneksyon at piniling mamuhay ng tahimik. Pero hindi ito matanggap ni Chonyin. Patuloy siyang nagpapadala ng mensahe. At nang malaman ang bagong relasyon ni Abby, lalo siyang nagpilit. Hindi siya pinapansin ni Abby, pero nagpatuloy pa rin siya. Umaasa pa rin siya na magkakabalikan sila. December 4, araw na alam niyang mag-isa si Abby sa bahay. Nagpunta siya sa mismong apartment. Bit-bit ang pag-aasang magbabago pa ang desisyon ni Abby. Naghintay siya sa labas at nang pagbuksan siya ng pinto, pumasok siya kaagad. Pero hindi ang inaasam na pagbabalikan ng nangyari, kundi isang mabigat na pag-uusap. Matatag si Abby. Wala na siyang balak na balikan si Chonyin. Hiniling niya na umalis na ito, pero tumanggi si Chonyin. Hinimok pa siyang mag-sick leave para raw matagal silang makapag-usap. Uminit ang diskusyon, tumindi ang emosyon,
hanggang sa sumabog ang lahat. Sa gitna ng sigawan at pagtatalo, isang insidente ang naganap, isang trahedyang hindi na maibabalik. Nang makita ni Chunye na determinado si Abby na kumawala, tuluyan siyang nawalan ng kontrol at inatake si Abby. Pilit na lumaban ng dalaga pero nauwi ito sa isang marahas at nakamamatay na resulta. Nang ma-realize ni Chunye ang kanyang nagawa, nagpanik siya. Sinubukan niyang linisin ang lugar, alisin ang ebidensya at burahin ang anumang magdudugtong sa kanya sa krimen. Umalis siya sa Hong Kong, tumakas patungong mainland China. Sa loob ng ilang taon, namuhay siya ng tahimik, nagtrabaho sa pabrika at nagsimula pa ng bagong pamilya. Pero ang sikreto ay hindi habang buhay na mananatiling nakatago. Nabunyag ang kanyang pagkatao. Naaresto siya at inamin ng lahat. Ayon kay Chunye, matagal na raw siyang gustong lumantad, pero natakot siya sa magiging kapalit. Sinabi niya ring binapagabag siya ng kanyang konsensya araw-araw. Noong 2017, ibinalik si Chunye sa Hong Kong. Habang nasa extradition, nakayuko lamang siya, tahimik at tila nagsisisi. Pagsapit ng April 2018, nagsimula ang paglilitis. Nahaharap siya sa mga kasong pagtapos ng tao at pagnanakaw. Sa kanyang testimonya, binago ni Chunye ang orihinal niyang salaysay. Sinabi niyang inimbitahan daw siya ni Abby at nauwi lang daw sa away nang may makita siyang mensahe sa cellphone nito. Sinabi niyang hindi raw sinasadya ang lahat, ngunit taliwas dito ang forensic findings. Walang kahit anong sinyalis ng CPR o anumang pagsubok para sagipin si Abby. At ayon sa isang testigo, bago pa man ang insidente, may nasabi na si Chunye tungkol sa pagpaparusa kay Abby kapag tuluyan siyang iniwan nito. Lubos na naapektuhan ng pamilya ni Abby. Sa mismong paglilitis, hindi napigilan ng kanyang ina ang umiyak, habang si Manching, ang kanyang kapatid, galit na galit. Anya, ginawa ng ate niya ang lahat para makalaya, pero hindi siya tinantanan nito. At sa wakas, naglabas ng desisyon ng hurado, guilty sa kasong pagtapos ng tao at sa iba pang kaugnay na krimen. Habang buhay na pagkakakulong ang kanyang naging hatol, walang reaksyon si Chunye. Tahimik lang ito, walang ni isang luha. Sa isang panayam, ibinahagi ni Manching ang kanyang saloobin. Nabigyan sila ng hustisya, sabi niya, pero walang makakapalit sa pagkawala ni Abby. Ang kasong ito ay isang paalala na ang pagiging possessive, ang emosyonal na pagmamanipula at ang kawalan ng respeto sa hangganan ng iba ay maaaring magdala ng trahedya. Sa mundong puno ng ingay at tensyon, mahalaga ang pakikinig, ang paggalang at ang paghingi ng tulong kapag kailangan. Wala na si Abby, pero ang kanyang kwento ay isa ng sigaw ng panawagan para sa awareness, para sa compassion at para sa hustisya. At nananalangin ng lahat na naway matahimik na siya sa piling ng liwanag. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!